Kakaiba sa mata ng publiko ang pag-ibigan ng magkasintahang kapwa may kapansanan na sina Kelvin David at Shirley Simon. Pero promise ko sa inyo, makaka-relate kayo dito. Sumasayaw at sweet na sweet. Todo bigay sa pagigiling. Damang-dama pa nila ang lyrics. Para kang nanood ng music video ng isang love song. Maraming kinikilig, pero mailan ding kumutya, lalo't kapwa may Down syndrome ang dalawa. Ngunit eto, totoong magkasintahan pala sila. Ang boyfriend, si Kelvin, 28 years old. Mahal na mahal ko siya. At ang woman of his dreams, si Shirley's, o mas kilala bilang si Liz, 35 years old. Love na love ko po si Kelvin po. Ang relasyon nila, 10 years na. Nagsimula raw ang matamis nilang pagtitinginan sa Special Education o SPED. Noon pa man, crush na raw ni Kelvin ang kaeskwelang si Liz. Maganda siya po. Aangos ng ilong. Si Liz naman, napuna raw ang malalagkit na tingin sa kanya ni Kelvin. Dito na rin niya napansin na pogi pala ang kanyang schoolmate. Magwapo siya po. Magwapo po. Para tumitibok yung aking damdamin. Dito na raw nila pinatunayan na the best way to love one's heart is through the stomach. Inibre niya po sa punta kami sa Lucky Chinatown po. Tapos na po kami sine po. Tapos kakain po kami. Masipag po sa tindahan po. Nag-iisang may special condition sa kanyang pamilya si Liz. Subalit, pinalaki siya na puno ng pagmamahal. Actually po, kaming family, lahat nagka-guide sa kanya. Pero most of the days, self-sufficient po kaming lahat. Dahil dito, naging palakaibigan si Liz at life of the party pa. And si Tita Liz po, she likes socializing with people. So lagi siyang nasa Tutuban Center Mall, na doon din siya kumukuha ng mga friends, mga kakilala, nakakamit din siya ng bagong tao doon. Tapos doon siya kumukuha ng sigla. Tubong tondo naman si Kelvin. Pangalawa sa 3 magkakapatid. Si Kelvin lang din ang may kapansanan. Sa kanilang pamilya, si Lola Marilyn ang nagtsatsagang mag-alaga sa kanya. Lalo na nung nakaranas ito ng bullying. Si Kelvin po nakapag-aral sa Rizal Elementary School. Sinusundo ko siya. Tapos nakikipaglaro din sa mga kamukha niya. Ganun lang po. May ibang bata, tinutukso siya. Ganun. Pag nakikita siya. Hindi lang kasi Down syndrome ang iniinda ni Kelvin. Isinilang pa siya na may butas sa puso at walang butas sa puwitan. Simula po nung pagkabata ni Kelvin, ako na po ang nag-alaga niya, pagkapanganak sa kanya, wala pong butas sa puwit niya. Ako na po nag-aasikaso sa kanya, dinadala ko po sa mga ospital. Kasi po may butas din ang puso niya eh. Walang butas ang puwit, may butas ang puso. Ang dami po niya sakit noon. Eh ako lang po nagtsatsaga na magdala-dala sa kanya dahil ako po may alaga dyan eh. Sa pulong pagkapanganak ni Kelvin. Eh para po sa akin, ako yung lola. Ako po talaga yung magmamalasakit sa kanya. Sa mga, lahat ng niya sakit sa katawan, lahat po ng mga ako po nag-iintindi sa kanya. Para na po niya akong nanay talaga. Aminado si Lola Marilyn, extra effort ang mag-alaga kay Kelvin, lalo pa ngayon na binata na ito. Pero enjoy naman daw siya dahil mabait at malambing ang kanyang apo. Si Kelvin po, malambing, maalalahanin po yan. Nagugas ng pinggan niya pag alam niya, Nay, ugas ako pinggan. Maski ganun siya. Tumutulong sa akin pag inutusan ko, sumusunod din po. May special talent pa si Kelvin na kahit mismong si Lola Marilyn kinikilig. Kung sakali na ikaw ay meron ng iba, kailangan At sa tuwing may nagpo-post ng video ni na Kelvin at Liz na sweet, abay, mga kamag-anak pa raw nila ang naunang kiligin.
Usually, nag-date lang sila. Tapos kumakain sa labas, naglalakad, ganun. Nung unang scroll ko po sa FB, habang nag-scroll po ako, palagi po kasi nag-cellphone din. Tapos nakita ko lang na marami na agad siyang views. And nagulat ako nun kasi, uy, si Talis to. Kasi kamukha niya. Tsaka bukod doon, andun si Kelvin na lagi ko rin nakikita. Tapos nung tinanong ko pala siya nung pupunta ako rito, Talis, ikaw ba to? Ikaw ba yung sumayo sa tutuban? Tapos sabi niya siya nga. Tapos doon ko na-confirm na siya yung nasa video na yun. Kung pwede nga lang daw sana, lagi na lang silang magkasama. Subalit, aminado pa rin si Kelvin, hindi pa nila kakayanin ni Liz na lumagay sa tahimik dahil na rin sa kanilang kondisyon. Malulungkot po ako, di kami nakikita. Malulungkot ako, tatawagan ko siya. Bibigyan ko siya ng flowers po. O, di ba? Kinilig din kayo. Pero, tulad ng ibang mag-sweetheart, dumaraan din sa pagsubok ang kanilang relasyon. Susunod na yan sa kapatid mo. Hindi nakapagtaka para sa ilan na na-inlove sa isa't isa sina Kelvin at Shirley's dahil parehas sila ng iniindang kondisyon. Like attracts like. Sabi nga ng philosopher na si Ernest Holmes. Ngunit minsan, napapasok din daw sila sa mala against all odds na sitwasyon. Malulungkot po ako, di kami nakikita. Mahal po siya. Sa halip na bulaklak, sa awitin idinadaan ni Kelvin ang kanyang pagmamahal kay Liz. Hindi rin daw kasi kaya ng kanyang bulsa ang mahal na presyo ng bulaklak. Kakilala kami sa school po sa Sari-Sari. Tapos, kung may pera lang ako, inibre ko siya. Si Liz po. Nung na-interview namin sila, abay, 3 months na pala silang hindi nagkikita. Parang long-distance relationship lang. Malulungkot po ako. Malulungkot po ako, di kami nakikita. Malulungkot ako, tatawagan ko siya. Ngayon, matatapos na ang kalungkutang nararamdaman nila dahil kami na mismo ang nag-ayos ng kanilang first ever proper date. Nasa bucket list din daw nila ang magkaroon ng magaganda na couple photos. Siyempre, sagot na rin namin yan. Sulit na sulit ang pictorial dahil hindi lang mga posing na pang-pa-sweethearts ang ginawa nila. Meron ding pang-birthday, pang-anniversary, pati pang-bride-to-be. At siyempre, hindi pwedeng kalimutan sa bonding ang kanilang mga pamilya. Batid din natin ang isa pang iniindang kondisyon ni Kelvin, ang anorectal malformation, kung saan walang butas ang kanyang puwitan. Dahil dito, kailangang saluin ang kanyang mga dumi mula sa ginawang butas sa kanyang tiyan. Bilang tulong, binigyan na rin natin sila ng supply ng colostomy bags na pang-1 buwan. Isang dekada na magkasintahan sina Kelvin at Liz at going stronger pa sila. Sa ganitong klaseng relasyon, sabi mismo ni Doc, ang mga pamilya nila ang magiging sandigan. Kapag sila ay nakakaramdam na sila ay mahal, no? Sila ay tinatanggap ng isang tao, nagkakaroon sila ng satisfaction. Nagkakaroon sila ng kaligayahan, ramdam ng kaligayahan. Dahil dito tumataas din yung pagtingin nila sa kanilang sarili, nagkakaroon sila ng feelings of security. Maraming pwedeng maging suporta na maibibigay ang komunidad, gayon din yung pamilya at mga mahal sa buhay. Number 1 na dito ay yung pagtanggap mula sa ibang tao o most especially sa community. Kapag nararamdaman ng isang taong may ganitong kondisyon or Down syndrome na siya ay tinatanggap at hindi itinuturing na iba
sa iba, malaking maituturo nito para mas mapaitaas niya yung pagtingin niya sa kanyang sarili o yung kumpiyansa niya sa sarili at yung self-esteem na nabubuo dahil sa magandang suporta o patanggap na dinaranas o tinatanggap niya mula sa ibang tao. Ito yung makakatulong para magkaroon din siya ng kumpiyansa na kaya niyang i-manage yung kanyang sariling relasyon. Again din, nakakatulong din yung pagsuportang emosyonal ng mga mahal niya sa buhay, most especially yung family members at mga kaibigan. Dahil isa sa mga parang limitasyon or challenges na nararanasan nila ay nahihirapan sila sa pagproseso ng emotion. It could be very overwhelming. So, sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo, pagbibigay ng suporta, pagpaparamdam na nandyan tayo sa kanila during these times na na-overwhelm sila with these difficult emotions, malaki yung maitutulong nito sa kanila. Ayon sa isang Bible verse, love always protects, hopes, and perseveres. At yan ang matatawag nating tunay na love wins.